Corinthians. First Corinthians chapter 9. First Corinthians 9 verse 24. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng tulong, humihingi kami ng talino, na sa bawat pag-uusapan po namin ng mga salita po ninyo, sa bawat pangungusap nito, sa bawat saknong, mangusap kayo sa amin, maunawaan po namin ito, upang amin po itong may pamuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Tulungan po ang inyong lingkod sa pangangaral ng inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Nagsimula na po ang Tour of Luzon. Next Monday, hindi po bukas, next Monday, dadaan dito, hindi po dadaan ang Tour of Luzon sa Pangatarem, but they will end at Daang Kalikasan View Deck. Okay? Kaya dalawang beses po sila. Yung isa dadaan sila going to Baguio, at yung isa ay mag-e-end po talaga dito sa Mangatarem View Deck. That will be on the next Monday. And then meron din silang time trial at gagawin po yan sa Lingayen Baywalk. At masarap pong manood. And nalungkot lang ako nung nanood ako ng isang araw sa TV, biglang nung malapit na mahaba yung, alam mo yun, mahaba yung commercial. Pagbalik ko tapos na yung tour doon sa TV. But it's good to watch. Akala ko ang biking is just an individual game. Hindi pala siya ganon. Ang biking is a group game at hindi siya individual. Ang individual game ay ang tinatawag po nilang marathon. Okay? Or yung kung nanonood po kayo nung Olympics, ang marathon ay hindi kamukha ng 100-meter dash. It's not about 200, 400, 800 meters na tinatakbo nila. At hindi rin ito 1,500 meters. It's more than that. Kaya yun po yung bibigyang toon at pansin ng manggagawa po ng Diyos as He do with His example. Patuloy po natin pinag-uusapan ang minister example of love. At yung unang bahagi na tinake up po natin in verse 1 and 2, His position. Sino siya? Gusto nang ipakita yun, ano siya, anong dapat, anong kanyang kalagayan pag pinag-uusapan po yung simbahan. Who am I? Parang ganon. Sino ba ako? Bakit ko ilalagay ito? Then pinakita niya yung karapatan ng isang apostol. Kapag apostol ang pinag-uusapan, ito ang rights na ibinibigay. In the application sa buhay po natin, ministers, what do they deserve? Siyempre, hindi kamukha ng sa apostol, but might be lower than that. But they deserve some rights bilang manggagawa po ng Diyos.
And then inilagay po ni Apostol Pablo ang pagdi-deny niya ng kanyang rights na hindi niya to kinuha, but did something different para maipakita niya ang halimbawa ng isang manggagawa ng Diyos. Isang tatanong natin, Pastor, dapat ba niyang kunin? Yes. Kaya lang hindi niya po ginawa yun out of His love for these Corinthian believers. Gayon din, bakit niya hindi kinuha yun? Then He show His purpose. Ano ba yung layunin ni Apostol Pablo? He don't want to offend them patungkol sa pera. Hanggang ngayon, yung issue ng pera, hindi na matapos-tapos. At dahil meron din namang manggagawa na pinagkakakitaan ang simbahan. At yung iba, pinagkakakitaan yung mga tao. Like, pagpunta kayo sa palengke, merong nangangaral, and it's good, their timing is good, and it's a market day. Mangangaral sila, and then they collect. Ang definition nila kung bakit sila nagko-collect is when they preach, it is the church. Kaya nagko-collect daw sila ng love offering, which is wrong. It basically halos pinagkakakitaan po yung simbahan. Kaya yung ibang mga tao, akala nila gano'n ang Kristyanismo ay pangingihingi sa palengke. Yung iba naman sa may sasakyan, nangihingi. Bibigay ng envelope. Ngayon, nag-improve. Pag Pasko, meron na rin silang envelope. Dati hindi sila nagkakaroling. No, dati ang pagkakaroling is nagsasabi ka ng good tidings sa mga tao sa iyong community. Ngayon, ang caroling is asking them to give you money kapag ikaw ay kumanta. Ngayon, pag-usapan natin, mga kapatid, is the illustration. Gagamit si Apostol Pablo ng illustration. Dalawa po yung illustration na kanyang ginamit at inilagay po dito. Yung isa ay marathon. Yung isa ay boxing. Okay, o kaya yung anong tawag dito? Yung tinatawag nilang parang yung panahon kasi natin UFC, yung mixed martial arts, Ultimate Fighting Champion. Tapos yung isa yung sa karaniwan na sikat sa Pilipinas ay yung One Championship. Naglagay sila ng gloves. Siguro nakapanood na po kayo, no? Dati sa amateur, merong takip sa muka, sa ulo, para mukha lang ang nakalabas, tapos may gloves. That's boxing. Ang mixed martial arts ay naglagay sila ng gloves. Ang nakakatawa, pag binasa nyo yung definition, bakit sila naglagay ng gloves? Naglagay sila ng gloves na maliliit para hindi masira yung knuckle nung nagsusuntok. Hindi para masave yung mukha nung susuntukin. Para masave yung kamay nung nagsuntok. Kakaiba din, Like, bakit parang ganun? Akala ko to save the face, but to save the hand. Ayun po yung kanilang purpose bakit naglagay sila ng gloves. Parang ganun po ito, no? And also, the example is individual game. Pag-usapan po natin. Tingnan po natin ang kanyang halimbawa. Sabi niya, he will go first on the idea na mayroong prize ang laban. Do you not know that nasa verse 24 po ako, that in a race, all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Obviously, ang kanyang halimbawa, mga kapatid, ay running. Ulitin ko po. Hindi ito 100-meter dash na katulad ng tinatakbo ni Usain Bolt. Hindi rin ito yung 200 na tinatakbo niya rin at meron siyang record. Hindi rin po ito yung pasa-pasa ng baton. Okay? At hindi rin ito 800, hindi rin ito 1,500. Malayuan pag sinabi nating marathon. At ang idea na pinag-uusapan po dito ay dalawa na familiar ang mga taga-Corinto. Yung isa ay yung Olympics. Kung bakit meron po tayong Olympics, we copied that. Kinuha po yung idea na yon, dinevelop po nila at sinama na yung maraming manlalaro. Pagkatapos, sa Corinth, which is their own marathon, meron silang tinatawag na Isthmian Game. Marathon team.
Ano, parang cycling, meron pong kani-kanyang mga cycling. Ang Pilipinas is Tour of Luzon. Ang France ay Tour de France. Ang Italia ay Giro d'Italia. Ang ah, Spain, meron silang kani-kanyang mga gawang ganon. Kaya lang sa atin, pag sinabi nating marathon, ang meron lang tayo, Milo Marathon. Ang half marathon is 21 kilometers. Ang buong marathon karaniwan ay 42. 21 is half and 42 is a full marathon. Okay, sa Amerika, isa sa sikat po nila ay Boston Marathon. Kaya lang sa atin medyo may hina. Ang lumalakas ay yung naglalakad. Fun run. Fun run o fun walk. Hindi ko alam kung anong itatawag na natin. Kasi yung marami sumasali, nag-walk na lang just to finish. Fun run, kung ano na lang gagawin nila kasi kasiyahan lang yon. It's simply set para makakolect sila ng mga pera. Pero ito mga kapatid, marathon ang pinag-uusapan natin. Kung panahon natin at ang idea ang pinag-uusapan natin is 42 kilometers. Mga Tarem-Dagupan, parang very near to that. Yung layo po nung tinatakbo or mga Tarem-Sual. Halos ganun po yung mga distansya po nito. Kaya, anong meron pag sinabi nating marathon? There is a prize. Sa ngayon, meron na silang naimbento sa mga marathon. Merong finisher. Nakatapos lang yon. Nakatapos. Yung hindi nakatapos, may tubig lang sa daan. Yan po yung award niya, tsaka yung t-shirt. Yung iba, meron silang third place, second, tsaka first. Wala pa po yung ultramarathon. Ultramarathon is 100 kilometers. Hindi ko po alam kung yun ang ginagamit po nila sa Isthmian Game. Pero talagang malayo yung bagay na to. Tapos meron silang prize. Sa atin meron ding prize. Nag-usapan namin nung pulis dalawang Friday na lagi kong tinatanong kailan darating yung Tour of Luzon. Kailan ba yung sa view deck? May pa, Pastor. Ngayon May na. Tinanong ko, kailan? Kailan yung darating dito? Kala ko matatamaan yung Bible study time ko. Kaya lang Monday, hindi ako maapektuhan. Ang maapektuhan sa kanila is yung flag ceremony. Sabi ng pulis, hindi ko maintindihan yung mga yan. Sabi, bakit po? Magkano lang ang price? $500,000 lang yata. Sabi, papagod sila ng 14 days. Sabi ko, alam mo sir, hindi man nila kinukuha yan. Malit ang price na yan. Yung price talaga nila is, may sweldo po yung nagbabay. Kaya yung price hindi naman kukunin ng mananalo na athlete. Pride lang, sabi na. Oo sir, pride lang. Ganon din po yung Isthmian Marathon o Isthmian Game. Meron silang makukuha na dahon kamukha ng laurel na linalagay nyo sa adobo. Ano po? Yun lang yun. Magpaapagal po yun. Siguro meron na kayo lang picture na nakita nyo yung mga emperador ng Rome na meron silang nakalagay sa gilid ng buhok. Yun lang po yung binibigay. Pastor, gold yun. Kahit gold yun isipin mo naman, tatakbo ka ng kalayo-layo, tapos yun lang yung award mo. Hindi naman kamukha sa marathon sa panahon po natin. Yung iba, every kilometer meron nag-aabot ng tubig. Yun wala. Tapos yun lang yun. Paano kung yung binigay lang yung laurel, binigay sa'yo yung dahon lang? Di dahon lang ng laurel yung hahabulin mo doon, ilalagay, pwede ka naman kumuha doon sa kanto. But yun lang yung prize. They just want to have that. And yun lang yung pride na kanilang kukuhanin, mga kapatid. Sabi na, isa lang ang makakakuha doon and they have the prize. Pastor, isa lang yata yung makakakuha. Panalo na si Polo at si Pedro. Wala na yata tayo. Wala kasi magawang group game. Wala pa naman basketball noon. Kailan lang naman nagawa yung basketball? Kailan lang nagawa yung rugby? Kailan lang nagawa yung football, which is soccer? Kailan lang nagawa yung American football that they have the offense and defense player?
Kailan lang naman na-imbento lahat yung mga group games po natin. Kailan lang na-imbento yung Dragon Boat na dapat synchronize ang lahat at kailan nagawa lang yung synchronized swimming. Mga group games. Pero, mga kapatid, wala namang magamit si Paul na example as a group. Kaya ito po yung kanyang ginagamit. Ang idea nito, mga kapatid, sa Isthmian game, one will win the prize. Pero sa pananampalataya, lahat tayo may prize. Kaya ang challenge niya sa kanila is, so run that you may obtain it. Lahat kayo ay tumakbo para makuha nyo yung premyo. Ibig sabihin, lahat ito kasali. At pag pinag-uusapan natin, mga kapatid, ang marathon is really nakakapagod talaga. Siguro noon, familiar naman kayo, nagja-jog ako, I can go up to sa boundary po ng Malabobo, tapos iinom ako ng tubig pagdating ko sa May Bueno. Doon lang po ako iinom ng tubig. It's about 16 kilometers siguro hanggang 18 kilometers po yun. Pero mula po sa amin, doon sa may kanto ng Pugon Lumboy, tsaka ng papunta doon sa amin, doon po ako nagsisimulang mag-jog. Hindi pa ako nakakatawid po ng tulay ng Bueno, masakit na yung paa ko doon. Yung iba nangangati yung paa dahil lalabas na po yung taba. Tsaka yung mag-iinit yung mga paa. Tapos tatakbo ka, tapos babalik ka. Ganon din. How much more kung 42 kilometers yun? How much more kung ito ay ultramarathon na kailangan kang tumakbo ng 100 kilometers? Malayo talaga siya at masakit sa katawan. Therefore, when we talk about, pag sinabi natin you run the race in the faith, hindi to biro. Hindi to yung madaling Christian life. Minsan nakala ng iba, Pastor, Christian life is so easy. Kapag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay yayaman. Kapag ikaw ay nagbigay, siksik liglig ang iyong ibibigay ng Diyos. Tapos pag mabasa mo yung siksik liglig, forgiveness pala yun. Kapag ikaw ay nagpatawad, patatawarin ka ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw. Pagpapatawad po yun. Hindi po yung pag nag-offering kayo, babalik ng Diyos sa inyo, liglig, siksik, umaapaw. Bakit ka nag-offering? Ibinabalik mo yung binigay po ng Diyos. Yun po yung offering. Kaya pag nag-offering kayo at nag-tithes po kayo, ibinabalik nyo lang yung ibinigay sa inyo. Ibig sabihin, nauna ang Diyos na nagbigay sa iyo and then magbabalik ka sa Kanya. That's tithes and offering. Naintindihan po natin. Baka marinig nyo ulit yung sigsik, liglig, umaapaw, tapos puro blessing, delikado po yung nagtuturo at nakikinig pag puro blessing ang tinuturo nung nangangaral. Marathon po ito. We are in a marathon. I am in a marathon. You are in your marathon and we have our own marathon. Ganyan din po yung paggamit ng writer ng Hebrews. Yung writer ng Hebrews, nung sinabi niya, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith, we're looking at Jesus who finished the race perfect. And then we have clouds of witnesses, sabi ng Hebrews 1-3, at yun yung example mo na ginagaya when you run the race, merong nakatapos, yun yung clouds of witnesses. Kasi sa Isthmian game, ang end ng kanilang marathon ay sa gymnasium. Ganun din po yung ginagawa sa Olympics. Yung end nila ay nasa, hindi gymnasium, nandun sa grandstand na tawag po natin. O kung gusto nyo tawaging oval, yun po yung finish line para nandun po yung mga audience. Ganun din po yung Isthmian game. Nandun sila, nanunood yung mga tao, tinihintay nila matatapos yung every runner. Kaya lahat ng mananampalataya ay nasa strenuous running at wala tayo sa easy life. Kaya kapag ikaw tumigil sa pagtakbo sa pananampalataya and then, alam niyo po yun, you will be delayed o wala na magyayari sa iyo sa pananampalataya. Kaya sabi niyo, you run the race. Huwag kang titigil. Huwag kayong mag-alala, titigil yan pag namatay ka na or when Christ will come. Kaya pag sinabi, darating na si Kristo, masaya pong panahon po yun. Why? The race will end. The pressure will end. Wala nang
mga trials, wala nang pagsubok, wala nang pagluha. Kaya sabi na doon sa verse 25, every athlete exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath. But we, an imperishable. Anong ginagawa mga kapatid ng athlete? They have to train themselves. Self-control. Ano yun? Pag nakita nyo sa mga gym, hindi po gymnasium, sa gym ng pagpapalaki ng katawan, malimis silang merong slogan. Ano po? Naglalagay sila ng slogan para alam natin kung ano ang meron doon sa gym. Ang nakalagay is no pain, no gain. Kung gusto mong lumaki yung katawan mo, masasaktan talaga yung katawan. At hindi lang basta nagbubuhat ng, basta magbubuhat lang ng dumbbells, okay na. Alam mo, kasama pati breathing when you do it, isasama pa yung breathing. Akala nyo basta na lang nangingisi-ngisi yun. Kasama yung breathing kapag itataas mo yung dumbbell at ibababa. Tapos anong susunod? How many repetitions? O pag basic, you do 12. 12, 3 repetitions. That's the basic. And then, susunod, mag-i-improve na mag-i-improve. Kamay pa lang yun. Then, pupunta ka dun sa paa. And then, you push it your body. Depende kung ano yung gustong gawin. Kung gusto mong palakihin ito, iba pa yung pagpapalaki dito para mukha ka daw cobra. Iba pa rin yung pagpapalaki sa gilid. Iba pa rin yung pagpapalaki sa likod. Iba't ibang posisyon. Ubus yung isang oras mo para gawin lang po yung mga basic na yun. Wala ka pa dun sa much better na pag-i-improve ng katawan. Pag uwi mo sa bahay, hindi ka makagalaw. Bakit? Sa sakit ng katawan eh. To try, subukan nyo pong tumakbo mamaya. Wala namang activity mamayang hapon. Subukan nyo lang pong mag-jogging. Huwag kayong maglalakad ah. Walkathon po yun, walkathon. Walkathon na nga lang, meron pang rule. Kaya pag nanood po kayo ng walkathon, yun po yung pinakamagaling kumembot na naglalakad. Bakit? Kailangan mauna yung sakong pag siya naglakad. At kung hindi kekembot po yun, nung nagwo-walk na mabilis, hindi siya bibilis. Kaya yun ang pinakamagaling kumembot, talo yung bibi sa mga yon. No, at alam nila how to do it, yung system. You have to train yourself, pati paglakad, kahit po sa marathon. Nung pinanood namin yung kaklase namin na sumali sa marathon, nagtatraining siya. Sabi ko, ano ginagawa nyo? Bakit pag ano yung step? Sabi niya, but ganito para lumakas yung takbo mo. Ganito daw yung ginagawa. Sa panahon po natin, naglalagay yung iba ng weight sa paa. Hindi lang po to sa basketball. Kahit po sa running meron sila nilalagay na weight. Iba pa po yung gifted sa running. Iba yung matitrain ka at meron talagang mabilis. Giftedness po yun. But you have to train. Pati pagkain, ano yung kakainin namin? Alam niyo ba yung nagsa-cycling? Hindi po pagkakain po yun lumalamon. Sorry sa word. Lumalamon. Pagkakain po yun, kung akala niya pang restaurant kayo na may nihin, kasi pag nagpa-practice po yun nagsa-cycling, sabi nung isang nagtuturo ng cycling, pag nag-cycling daw, ang pag-relax cycling nila is 50 kilometers ang ibabike. Relax po yun, Ibig sabihin, pag 50 kilometers yung binike nila, relax lang yung mga cyclist nila. Pagka-cycling, 100 to 200 kilometers daily yung ginagawa po nun. Ang pahinga lang po nun Sunday. Tapos may pagkain sila. Pag nagtitraining sila, pupunta sila sa isang hotel. Tapos yung hotel, ipag-prepare sila ng pagkain para sa kanila lang. Breakfast, lunch, and dinner. Tapos akala niyo, Pastor, bike lang. Sige, subukan mo. 100 to 200 kilometers araw-araw. Tapos pinapractice pa yun, paano iaabot yung tubig. Tapos yung kasama nila, taga-abot ng tubig, nagpa-practice din yung paano iaabot, sasaloy ng tubig, paano tatanggalin yung sapatos, paano isusuot yung jacket nila kapag malamig.
Ang mga ganun po, there are a lot of training. Kahit po sa marathon, Pastor, di lang basta tumatakbo, hindi po basta tumatakbo ang marathon. Kahit po damit kasali. Hindi pwede yung short ng pang-basketball gagamitin mo sa running, ang haba-haba, malapit na sa tuhod. Tama ba? Yung short ng basketball, halos sa tuhod. Tapos sasabihin nyo sa running? No. Yung running attire ay manipis. Ano po? Lalaki, babae, maliit po yung bakit? Para daw magaan. Ang sumikat na maker ng t-shirt o attire ng pang-running ng Pilipinas ay yung tinatawag nilang botak. Galing po yun sa takbo. Kaya botak po yun. Yun po yung nauna sa Pilipinas. Hanggang ngayon, sila po yung nagbibigay sa mga runner ng Pilipinas. Manipis. Magaan. Hindi cycling short ang sinusuot ng runner. Hindi. Yung mabilisan siguro, pwede yung cycling short. Pero po yung marathon is really big. Kaya pag pinag-usapan natin to, you have to discipline yourself to be part of the marathon. Pagkain, time. Kailan ka dapat magsimulang nagja-jogging? Hindi pwedeng gigising ka ng alas 9 tapos nagpa-practice ka. Pagkatapos mo, sunog ka na. You have to train early morning. Hanggang ilang oras. Depende kung ano yung pangarap mo tatakbuhin. Isa sa mga rule nila in practicing is, kapag nagsisimula kayo, try 5 kilometers. After a week, improve, add 1 kilometer. After a week, to improve, add 1 kilometer. Pag narating mo ng gusto mong distance, and then mag-start ka na bumabalik doon sa ganong distance. Ang mahirap, nakakasawa yung areas na pinagtatakbuhan, kaya sila naghahanap ng ibang mga lugar. Kaya ganun po kahirap ito. It's a daily practice na ginagawa kung bakit sa Pilipinas, karaniwan ng athlete, binata o dalaga. Kasi ayaw nilang ma-disturb sila with other things sa kanilang mga buhay. Sa pandahilan nila, konti budget. Actually, pwede nalang sponsorin yung merit, kaya lang konti ang budget ng Pilipinas, dinala doon sa flood control, kaya walang pera yung Olympics Committee. Kahit po yung mga cyclist ng Pilipinas, yung cyclist ng kalaban ng Pilipinas, yung presyo ng bisikleta nila is $700,000. Yung Pilipino, 30,000 petot. Kaya pinamimigay nila yung parts. Nung binibigay ng gobyerno, eto yung ilagay nyo sa bike nyo, ibebenta lang nila yun. Kasi yung bisikleta nila is more than 500,000 pesos. Tapos 700,000 yung kalaban mong bisikleta. Pastor, may difference ba? Meron po, at malaki po yung pinagkaiba. Choices of parts. Yung isang iniikot doon sa, yung mahawak doon sa tinidor ng bike, iniikot na gano'n. 2,000 pesos po yung ganito ang kaliit. Yan. Tapos sa Pilipinas, bakal. Tapos gusto natin bumilis. Bagay, bibilis po sila pag gumamit ng maganda pagkatapos. It's really difficult. Madali bang mag-diet? Hindi. Pag sinabi nila marathoner, minsan binabawasan yung carbs. Ang Pilipino, rice is life. Pag walang rice, mahihilo yan. Pag pinakain mo ng tinapay, after an hour, nag-ahanap na sa ulitan sa susunod na tinapay. Paano ba yung runner mo? Alam niyo po yun? Tapos anong kakainin para ma-augment niya yung rice? Papalitan ng meat. O di gagastos ulit. Yung 1 kilo ng rice ay 60. Yung 1 kilo ng karne is 340 o 380. Laki ng diferensya. Alam mo yung makikilaban lang akong marathon, itong gagastusin ko sobrang laki, and I have to discipline myself. Hindi sila pwedeng magpuyat. Kailangan maaga sila natutulog. Wala ng ML.
Wala nang panood ng mga serya-serya. They have to sleep. Then kinabukasan, maga ulit silang gigising. Kasabayan nila yung manok paggising. O mauna pa sila doon para makapag-ready sila. That's running. There's a lot of it. Tapos pag nag-train, ayon sa Isthmian Game, 10 months training para lang tumakbo sila ng isang araw ng Isthmian Marathon. 10 months. At yung 1 month, supervised na sila ng committee. Lahat ng athlete na kasali sa Isthmian Game, tinitignan na sila ng committee. Ano yung ginagawa? Kahit po sa mundo, merong mga rules sa mga runners. Meron silang parang paracetamol ang idea ng gamot, pero kailangan nakareseta at hindi siya pwedeng inumin ng mga athlete. Maliban po doon sa mga drugs na bawal, meron pong ginagamit na pain reliever na hindi siya pwedeng inumin ng athlete. Pero yung mga basic paracetamol over the counter meron. Pero meron pa pong ganun ang idea na kapag ininom mo at tumakbo ka, hindi mo mararamdaman yung sakit. Maliban po sa isang gamot na psychological, that's po yung bawal na gamot. Bawal din po yun. Kung gusto mo yung pinapahid, mararamdaman mo pa rin yung sakit. Okay, there's a lot of thing in it. Kahit po sa boxing, dadagdagan pa ni Apostol Pablo yung bagay na to. Sabi niya sa verse 26. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. Dalawa po yan. Kaya po sinasabi ko dalawa yung kanyang illustration. Yung isang illustration niya, mga kapatid, is running. Ba't ka tumatakbo? Gusto mong manalo? Iba po yung, kung napanood nyo si Forrest Gump, hindi niya napanood. Sabi po ni Forrest Gump, nung tinatanong siya, nung umalis ulit yung kanyang best friend na mahal niya, umalis sa bahay, ulit nila, laging lumalayas yun. Uuwi, tas lalayas. Uuwi, lalayas. On the last part, umalis po ulit yung babae. Tumakbo si Forrest Gump. Tapos tinanong siya ng reporter, sabi na, ba't ka tumatakbo? It's for a sponsor or anything? Ito lang sagot ni Forrest Gump, I just want to run. That's running aimlessly. Nung nagsawa siya, umuwi na. Kalo yun, humaba na yung buhok niya. Military cut siya. Nung nagtumakbo siya, humaba na yung buhok lahat-lahat. Tapos, nag-yelo na yung mga dinaanan, tsaka kung ano-ano. Tapos, nung nagsawa na siya, sabi na, uwi na ako. Tinanong siya, ba't ka matakbo? Gusto ko lang tumakbo. Hindi po ganun ang marathon. You have an aim. Bakit ka tumatakbo? Kasi gusto mong sumali sa isang marathon. Hindi ko po alam kung nakakabalita kayo ng Milo Marathon. Yun lang po yung may contest tayo ngayon. Milo Marathon. Tapos mababalitaan yung nanalo taga Quezon City. Ginawa yung marathon sa Dagupan City. Saan dapat manggagaling yung athlete? Pangasinan. Pero bakit nanalo ay from Quezon City? Ganito po yon. Hindi sila nanalo sa Maynila kasi 1 to 3 lang ang kukunin. They go to the province, baka makakuha sila ng 1 to 3 doon. Kaya minsan may nananalo from Manila, nananalo dito sa Pangasinan kasi from Manila dito po sila tatakbo. Pero meron kayong makikitang runner na Ethiopian. Nakapanood na kayo? Milo Marathon, merong nanalo Ethiopian. Business naman yon, pinagkakakitaan nila. Sasali sila dito, tapos kikita sila ng 100,000. Kesa naman nandun sa kanila, wala silang pagkain. Pag nandito, sumasali sa mga marathon, 10,000, 20,000 ay malaking bagay. Tatakbo lang naman siya. But they have their own aim. Kikita siya pag nanalo. O tapos sasali pa po yun. Meron silang manager na sinasali sila sa iba't ibang mga marathon sa mundo. And then they get the prize. Tapos ipapadala nila sa mga bayan po nila na mahihirap. They help their families. Ang business, ang trabaho, marathon. They have their aim.
May target po sila. Kaya ganun din sinasabi ni Paul, when we run, do not run aimlessly. May target ka dapat. Ano yung gusto mo? Fun run? Gusto mo lang sabuyan ka ng may kulay yung damit mo? Gusto mo lang basahin ka ng bumbero? Yun lang ba yung gusto mo? Tumakbo ka na lang sa pakalat, basang-basa ka sigurado. Walang aim yun. You want the prize when you run. Tapos, ginamit na yung boxing. Ito ka na magamit yung gladiator. Boxing. This is box. Karaniwan, pag boxing is, meron silang tinatawag na shadow boxing. Sabi ng iba, yan ay shadow boxing. Iba po yung shadow boxing. Ang shadow boxing ay may ini-imagine kang kalaban kung ano yung technique ng kalaban. Kaya nanonood po sila, kumukuha sila ng mga film o tapes or ngayon pwede ka na manood sa YouTube tapos ipi-play mo, titingnan mo yung magiging kalaban mo kung paano siya nagsusuntok. Baka tanong, Pastor, pwede ba yon? Pwede po. Kasi mahirap nang i-train yung matandang kalabaw, tawag nila. Yung boxer, kung ano po yung natutunan niya, halos hindi po yan nagpapalit ng technique. Kahit na panoorin niyo po si Manny Pacquiao, hindi po yan halos nagpapalit ng technique. Okay? Iba na lang yung meron lang silang ginagawa, parang naiiba. Pero parehas pa rin po yun. Brawler talaga siya. Pacquiao will never be a defensive athlete. Susuntok at susuntok. Yan po yung katawan niya at sistema niya. Pag sinabing shadow boxing, may ini-imagine kang kasuntukan, tapos sa imagination mo, sumusuntok din po yon. Hindi po ito yon. Pag sinabi nilang aimless na pagsuntok, yung sumusuntok ka na wala kang direksyon. Ang sabi ng mga boxer, mapagod daw yon kesa sa may tinatamaan. Mabuti pang may tinamaan ka kesa wala kang tinamaan. Mas mapapagod ka kapag wala kang tinamaan. By the way, boxing is the way. Pwede kang matrain at lumakas ang suntok at merong gifted sa pagsuntok na malakas. Hindi po lahat ng boxingero malakas sila in our level, pero para sa mga boxer, meron talagang boxer lang ang tawag. Iba po talaga yung merong knockout punch. Kapag Mike Tyson, susuntukin niya yung baka, matutulog. Okay? Pag tayo, sinuntok natin yung baka, tumakbo ka na dahil hindi ka na makakasunod. Ayun po yun eh. Hindi ko alam kung ginawa ni Manny Pacquiao, but si Tyson, isa sa mga gumawa po noon na kayang patulogin yung baka. Kaya when we do things, you don't do aimlessly. Hindi daw susuntok ng walang direksyon kasi mapapagod ka lang at walang mangyayari. Dapat meron. It's not simply beating the air o sinusuntok mo ay hangin. At hindi ito yung idea ng shadow boxing. Yung shadow boxing may aim. Paano siya iilag at paano niya susuntukin yung kalaban. That's shadow boxing. Ito, walang direksyon. Bara-bara ang tawag dyan. Pero anong ginagawa ba ni Paul sa kanyang buhay? Sabi na, but verse 27, I discipline my body and keep it under control. Pagdating sa pananampalataya, ganon din. Lahat po tayo ay nasa marathon. Klaro ang Hebrews 13. We are in a marathon. Klaro din po ito. Sabi niya, you run. Nasa race po tayo lahat. Therefore, I have to control ourselves. Pero ano ang ating concern? Sabi niya, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Ano ang marathon na pinag-uusapan po natin? Buhay pananampalataya, 1. At ikalawa, pagbabahagi po ng salita ng Diyos. We discipline ourselves para hindi natin magamit ang liberty po natin para sa ikaka-offend po ng iba. Ito po yung pinag-uusapan dito. Ang kapatid, ang pinag-uusapan sa chapter 9 is Paul's example of denying himself of his Christian liberty. Hindi porke meron tayong kalayaan, pwede nating gawin lahat ang bagay na to. Halimbawa, meron mga pastor,
At least dalawa. Ah, sabi nila sila daw ay nagmi-minister. Sabi ko, saan? Ko, pastor, nagmi-minister ako sa pub house. Literal to ha, hindi to hindi po ako gumagawang kwento. Ano, pastor? Alam mo yung mga babaeng harlot, diyan ako nag-evangelize. Saan? Diyan. Sa may patay sinding ilaw. Christian Liberty po yon. Tanong. Maganda, hindi? Oh, sige. Mga lalaki, paano? Pag yung wini-witnessan mo kumandong sa'yo, nakapab-brad panty lang, masasabi mo ba yung gospel? Pastor, malaya tayo mag-evangelize. Wag dun. May lugar para sa pag-ibanghelyo. Marami po tayo mga freedom. Like, pastor, dancing. Dancing is free, yes. Totoo po yan. Meron po tayong kalayaan doon. Pero anong sayaw? Anong sayaw gagamitin mo when you dance? You have your freedom. Imagine this, brethren. We have our freedom. Pero kung kailangan nating ilimit ang ating mga sarili para maipalagana po natin ang mabuting balita. Kapag nagkaroon po ng Children Bible Study, Sunday ng hapon, pinaka-masarap matulog. Alam niyo po yun, sa mga natutulog ng Sunday dito ng hapon, masarap magpahinga ng hapon ng Sunday. Relax. Walang pasok yung bata. Yung kapitbahay mo hindi rin maingay. Masarap magpahinga. Pero kapag may ministry, you have to deny yourself. Kahit anong activity ng hapon, you have to deny yourself. Tama ba? Oo, may activity. You have to. Magpahinga na lang tayo after pag wala na yung activity. Kahit po ano yung mga ministries na ginagawa po natin sa church. We have Christian liberty. Magpa-practice ng music. Hindi siya madali. Pero minsan merong mga attitude yung iba. Mamaya pa sila magsisimula, mamaya na tayo dumating. Is that denying yourself? Nung choir member ako, yun ang pinaka-problema namin, Tapos ako yung president. Sarap ng buhay, Bago ako sa church, sumama ako sa choir, ginawa akong president. Yun, hirap na hirap ang buhay ko. Merong late. Susolusyonan namin yung late. Magbabayad yung late ng 10 pesos. Agad talaga nakaipon po kami ng 1,000 sa kahirapan ng 10 piso nung unang panahon po na kumakanta kami. Tapos sa dami ng late, dami namin naipon. So doon na pagalitan na ako sa accountability group, bakit daw kami naniningil sa music team. Sabi po namin para walang late. Tapos yung late, they have their own idea. Sabi nila, mamaya pa naman sila mag-i-start. Mamaya na tayo dumating. Is that denying yourself? Tama ba yun? Pag sinabing denying yourself, usapan 6. Kasi yung time ng practice namin, 6. You should be there before that time. And that is denying yourself. Kasi yung iba, gusto rin naman nilang mag-start ng maaga at maaga sila makauwi. Hindi sila nagpa-practice kasi wala ka pa. Kung nandun ka, nag-practice na yon. Naintindihan nyo ba yon? Alam nyo, alam nyo po yon, yun yung problema ng Christian tao. So sobrang matuwa natin sa biyaya ng Diyos at wala na mga batas, wala na rin tayong batas. Kaya yung teacher ko sa PBS, masyadong mabait, binibisita kami lahat. Sabi na, tinanong ako, hindi ko alam, pupunta sa amin, ako yung bibisitahin.
tinanong niya yung may kakilala sa church. Tapos tinanong nila yung nag-a-attend sa church. Anong oras po yung start ng worship niyo? 8:30. O, tapos sabi niya, ma'am, 8:30 daw yung start nila. Sabi nung kakilala ko, o sige. Sabi nung kakilala niya, siguro late magsisimula yun, pumunta tayo ng 9. O, umalis sila doon sa lugar nila, nakakating sila sa church, quarter, 9:15. Nasa gitna na yung preaching. Tapos tinanong ako ng teacher, sabi niya, Bobot, anong oras kayo nag-isimula sa worship? 8:30 po. Anong pinaka-late nyo nag-i-start? 8:35. Pinaka-late po. Tinignan ako ulit ng teacher, sabi niya, sa dami-dami ng simbahan na pinuntahan ko, kayo lang nag-i-start sa time. Eh, siyempre hindi na pa tayo kilala dito, no? Matagal na po yan, that's year 2000. Sige ma'am, mamaya meron kaming hapon na service. Ako song leader. Last 4 ma'am. Dumating na siya, 3:30. Nung natapos, oo nga, sabi na, mag-start pala kayo talaga sa time. Mga kapatid, it's deny yourself. Masarap maghintay yan. Pag marami na doon mag-start yung worship and then let's be late, di pa naman sila nag-start. Yung lahat po na nagsasabi na hindi pa mag-start, ikaw kasi yung inihintay. Deny yourself. Kahit po sa pagkain. Oh, by the way, sasabihin ko na to, mamaya pa yung meeting, ako mauna na. Sabi po ng asawa ni Pastor Lito, Sister Juliet, ang organized nila, sabi niya. Kahit bingi po talaga, mahina yung tenga ko sa kanan, bandang kaliwa yun eh. Narinig ko talaga. Ang organized nila, sabi niya. Tuwan-tuwa naman yung puso ko. Gagaling ng member namin, ang inihina, sabi ko. Hindi po, talagang organized tayo nung tapos merong nakakuha, yung iba hindi pa pumipilang, bait-bait. You have to deny yourself, di ba? Pero gutom ka na, di ba? Gusto mo na sila, bilis nyo dyan, gutom na kami. But you have to deny yourself. Sa akin hindi, kasi kasama ko yung speaker, mauna akong kukuhain, no? Pero yung kayo, siyempre, nintay nyo kaming kumuha. Tapos, mauuna yung senior citizen, mauuna yung mga bata, tapos ikaw, alam niyo yun, alam ko naman po di kayo nag-complain. Natuwa kayo to deny yourself. Ganun po yung idea nito. Meron kang Christian liberty, meron kang pwedeng gawin, gustong gawin, hindi mo siya gagawin for the sake of others. Yung siya magbe-benefit dahil i-deny mo yung self mo. Ganun po yung ibig sabihin ni Paul na yung kalayaan niya pwede niyang implement. Yung karapatan niya pwede niyang kunin. Pero hindi niya gagamitin yon para hindi ma-offend po yung iba. Mga kapatid, hindi to sin hindi to yung patungkol sa kasalanan. O sige, if you can't beat them, you join them. Kasasamahan mo sila sa kasalanan. Hindi po ito ganon Sa ikabubuti ng iba, hindi mo gagamitin at kukunin yung karapatan mo. That's self-denial. That's the expression of love na sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya po sa 27, hindi po ito mawawala yung kanyang madidisqualify ako, no? Sabi niya, ang punto na madidisqualify siya, ako yung nagsasabi na i-deny natin ang sarili natin tapos ako walang control sa sarili. Yung po yung sinasabi na madidisqualify siya. Pag wala kang control sa sarili mo, kahit po sa Isthmian game, you will be disqualified. Dayain mo ang Isthmian game, alam nila, ito po mahirap sa Isthmian game. Pag nandaya ka sa marathon, sabi po ng Hebrews, meron mga witnesses naghihintay sa'yo, clouds of witnesses. Yun po yung nakatapos na sa marathon. Sa Isthmian game, meron pa po silang isang ginagawa kapag nandaya ka. Nakalagay ang pangalan mo sa isang arko. Halimbawa, nagdaya ka sa marathon ng 2001 o nakalagay, Cristel Samera, 2001. Mandaraya po ng marathon yon. At nakasulat yung pangalan mo. Lahat ng tatakbo doon sa marathon, dadaan doon, ay si Cristel Mandaraya.
Intindihan nyo ba yung, kaya pag kasalanan na pinag-uusapan, you are disqualified, never ka na makaka-join sa Isthmian game. Halagay dun. Ang pinag-uusapan ni Apostle Paul is this. Baka ako yung nagsasabi ng denial of self, tapos ako hindi marunong mag-deny ng aking sarili. Madi-disqualify ako sa pagbabahagi po nun. Bakit? Sinong maniniwala? Alam niyo ba dahil sa passage na to, nagkaroon ng idea that the pastor dapat hindi mataba? Alam niyo ba yun? Bakit? Kailangan ko yata mag-jogging ulit Kasi daw, pagka yung pastor mataba, walang disiplina sa sarili. How is the denial of self? Hindi po parehas yun baka may sakit naman sa goiter yung kaya tumataba. But anyway, brethren, ito po yung idea. Mahirap po ang takbuhin ng pananampalataya. It's never been easy. Hindi to kamukha ng sinasabi ni Joel Osteen at yung iba pang mga ngaral na puro pagpapala. Meron pong pagpapala sa Diyos, and the greatest is your salvation. Bonus na lang po yung nare-receive po natin yung financial blessing. Bonus na lang yung sinasabi natin mga good health. Bonus lang po yun. Ang pinakapagpapalang binigay ng Diyos is you were transferred from one relationship to another relationship, that is with God. At ikaw ay makakasama niya sa sangkalangitan at sa bagong langit at bagong lupa. At good health on this earth is a bonus. Dagdag lang po yan sa pinakapagpapala po ng Diyos. At hindi po yan yung pinaka-blessing. Bakit? Magka-good health ka, mamamatay ka pa din. Gumaling ka ngayon, huwag ka mag-alala, time will come, you'll still die. Bakit? Weak itong body na to. And it will be changed. It will be changed. Kaya mga kapatid, pag kailangan nating i-deny ang ating Christian liberty, we have to deny for the sake of others. Kahit po yung mga matatapang magsalita, sinasabi na ako, pastor, frontalan ako That's good. Pero merong mga panahon na kailangan mo pang tigilan yung bagay na yon. Baka mamaya yung tao ma-offend, lalo nang mawawala. Hindi mo siya mababahagi na. Di ba po yung sinasabi natin yung totoo? Do it in the best way you can. Pag tamad siya, sasabihin mo, tamad ka. Paano sasabihin? Hindi ka masipag. Yun na. Parehas din, Kaya naintindihan ba natin mga kapatid, yung bagay na to? We have the freedom, we have to deny ourselves for others. Para sa kaunlad. Ikakaunlad sa pananampalataya o ikaliligtas po ng iba. Okay. Basta paano yung madi-disqualify? Madi-disqualify ka kapag hindi tama ang pag-deny mo sa sarili mo, walang maniniwala sa'yo when you say, ito ang tama. Paano ko yung pastor nagtitinda ng alak? Gugulat kayo paano nagsimula po yung pagsimula ang Grace Evangelical Church. Nagsimula yan ng yung naging permanent mga Tarem Evangelical Church. Paano nagsimula yung mission? Ito pa yung ginawa ni Pastor Aquino. Nagtayo siya ng tindahan, ang nilagay niya, hindi kami nagtitinda ng alak at sigarilyo. Tapos pag may bibili, tinatanong po yon. Then he evangelized. No, iba po yung pastor nagtitinda ng alak. Ang sasabihin ng kapitbahay, ano ba namang klaseng pastor to? Siya pa yung nagtitinda ng alak. Isipin nyo naman yon. Kasi malaki po yung kita sa alak, by the way. Sa mga nagtitinda po, ang pinakamalakas na kinikita sa sari-sari store, hindi po sardinas. Inuutang kasi yon. Ang hindi inuutang ay alak at sigarilyo. Laging may pambili po yung bumibili niyan. Hindi sila nangungutang niyan. Ang inuutang, bigas saka sardinas. Kaya kung ayaw nyo pong magpautang, huwag kayong magtindang ganun. Saka mantika naka-plastic. Inuutang po yan. Ang hindi inuutang, sigarilyo, alak. At malaki talaga yung kita. Sabi po ng mga nagtitinda,
Sabi ko, ba't kasi dito na kayong alak? Alam mo ba, mas pastor, mas malakas ang kita ng alak sigarilyo kesa sa soft drinks. Mas malakas. I-rep ko pa yung soft drinks, yung sigarilyo, hindi man. Hindi sa tama, di ba? I-deny mo na yung kikitain mong maliit na malaki nga yun. I-deny mo na for the betterment at pag Kristiyano ka, titignan niyo po yun. Ba't ka nagtitinda ganong Christian ka? It's for the better of other souls. Di magtataka sila, ba't di ka nagtitindang ganon? It's for their souls. Yun po yung sinasabi ni Apostle. Kaya tingnan po natin ang ginagawa po natin. Mahirap po ito. Hindi po ako nagsasabi, Pastor, madali. Hindi po madali. Lahat ito mahirap. Lahat ng hakbangin natin, binabantayan po natin for the benefit of others. Kaya maingat po tayo. Kakapakinabang ng iba, ikalalago sa pananampalataya o dili ka, ikaliligtas ng iba na nakakakita po sa atin. Pero siyempre, iba pa rin yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos, which Paul have said. Sabi niya, lest after preaching. May preaching siya, meron siyang denial of self to show His love, to help others. Nawa maging ganon din po yung mga prinsipyo po natin sa ating buhay pananampalataya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa buhay po ni Apostle Paul. Thank you. Muli, there's an example of how to live with all humility for the benefit of others. Nagsimula lang ang usapin patungkol sa pagkain, but he has to deny himself for the benefit of others, for their soul. Pwede naman siyang kumain, pwede naman siyang hindi. Pero para sa ikakaunlad ng iba at ikatatatag ng iba, ikaliligtas ng iba, he has to deny himself. Tulungan din po kami sa mga hakbangin po namin sa mga buhay po namin. That we have been cautious at maging mapagbantay para po sa ikakalusog ng kaluluwa ng iba at ikaliligtas po ng iba after na marinig po nila ang iyong mabuting balita. Tulungan kami, aming Diyos, sa aming pong mga kahinaan at magamit ang kahinaan po namin na maging kalakasan para po sa inyong kaharian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at pong lahat ng aming dalangin. Amen.